Kaya ko pa ba? Nagkasakit po ako sa Korea kasi everyday ay iced coffee ang iniinom namin. Alam niyo yung enjoy na enjoy kami dun sa 7-Eleven na baso na puro yelo. Meron naman baso na puro yelo rin dito. Kaya naman natin i-achieve yun dito. Pero I'm back and I'm not ready to go back to work. I got back yesterday and wala akong ginawa kundi masayihin ang aking legs kasi pagod na pagod po ako. Iba na talaga pag tumatanda, no? So, actually, pagka-land pa lang, sabi ko, love, panuwatay tayo. Ang sakit talaga ng katawan ko. Pero sobrang pagod namin. Ay, natulog na lang kami. Anyway, tonight ay meron tayong birthday party na pupuntahan. Currently, it's 8 p.m. Naku, skinedule ko pa naman yung photographer ng 8 p.m. Sabi ko ay, maliligo pa lang ako. So, punta na lang siya mamaya. Anyway, nakatira lang naman siya sa tapat ko. So, on call naman siya. We are going to Mike's birthday. Last year, kung naalala nyo, ay nag-attend din ako ng birthday party niya. Kasi lagi siya nagpapa-birthday party at lagi may theme. Last year, ang theme niya ay Y2K. Basta something in the year 2000. So, kailan siya nag-7th birthday, parang gano'n yung theme niya. So, basta ang suot ko nun ay parang see-through na sando, tapos naka-jean na set ako nun. Sa'yo nung party niya. And then, this year, ang theme niya naman ay prom. So, I think this is really perfect kasi never pa kami nakapag-attend ni Bebo ng prom. Siyempre, di pa kami magkakilala nun. And, alala ko nung prom ko, since 7 lang yung girls sa class namin, paunahan talaga na oy, prom day tayo. And pero pag high school naman, kung lalo na kung co-ed kayo, lalo namang issue kung wala kang ka-date. I think this is going to be a nice party kasi merong mga awards daw, couple of the night, prom king, prom queen. So it's giving me high school vibes. And I'm so happy kasi pupunta rin yung high school friends ko. So yes, in terms of my outfit, ito po yung ating outfit. I already had a vision in my head nung nilabas ni Mike yung theme niya. Sabi ko, I want an oversized collar. So, nagpagawa ko ng polo na oversized collar. Thank you so much to my stylist for making this happen. Habang ako yung nasa Korea, ay siya'y uma-action na. And then, I chose this collar for my suit. Para very old school na prom ang vibe natin. And syempre, meron din siyang kasamang pants. Tapos meron din tayong brooch para medyo modern. Latex. Ewan ko kung saan ito nakuha ng stylist. Ito po ang ating shoes. This is not mine. This is my stylist. This is from Celine. Parang gusto ko bilhin to. Kung naririnig nyo pala yung boses ko in the background, si Bebo ay nanonood ng Hong Kong vlog ko. Papadeliver na lang kami ng dinner. And then, we're just gonna eat really quick and then change. Then, papashoot na ako sa photographer namin. And then, alis na kami. I won't bring my camera. I'll just bring my phone, my new phone. So, tara na. Kilabot ng mommy! Minsan yun sa ring light ko. Hiraya Manawari. Pangit ng lighting. Getting chaotic here. Dilim. Wait lang. But this is the look. Mahirap ipakita. Sorry. Pero bababa muna kami. Di pa kami nagde-dinner, so shoot muna kami ng photographer. Ang lakas pala ng aircon. Bye guys. See you! Good morning guys, time check. It is 11:37. Diyos ko. Alam, pag tumatanda ka na talaga, ang hirap makarecover. And inaalala ko, ininom ko kagabi, sobrang onti. Parang nakadalawang shots nga lang ako eh. Dalawa nga lang ba yung sinat ko? Pero kasi meron silang mga drinks sa parang calamansi, something, may mango na may spice, na feeling ko, doon ako medyo na lasing. So, I'm having a hard time waking up. But, Bebo was so sweet. Nagpadala siya sa akin. Wow, sponsor ng bread and coffee. Magkaiba pa yung separate pa yung in-order niya sa Starbucks at sa Harlan Holden yung Because Coffee before she left for work. So, mamaya pa naman yung event ko, mga 6 p.m. So, I'm gonna take this time to just rest and recover. Kasi ng party kagabi, wala ata ako mga pictures. Diyos ko, isang araw na naman hindi ako nag-gym. Hindi na ako nakapag-exercise ng Korea. But anyway, let's take it slow today. Guys, ano nangyari sa oras? Time check, it is 3:30. Meron tayong event at 4, pero kailangan ko muna pick upin si Bebo sa Greenbelt. And then meron tayong event sa, I think sa Poblacion na naman. Daming event sa Poblacion, ang hirap pa naman ng parking doon. But yung theme natin today is black and kailangan doon magpakita ng balat. So, buti na lang meron akong silk na sando na medyo bababa. So, okay na to. And then meron akong brooch dyan na white na flower na extra ko from my stylist yesterday. Hindi ko nasuot to. So, I guess ito na lang yung ating look. I'll try my best to vlog the event for you guys. Nagdala naman ako ng GoPro. So, I'll see you guys later.
Good morning, guys, and happy Saturday. Ever since we came back from Korea, we've been attending events, parties, and poblasyon. Parang everyday tayo nasa poblasyon. So, parang, in a way, nakakamiss din, pero ayoko na, hirap makarecover. But yesterday naman was for an event with Izzy. I'm also using Izzy on my face. So, thank you so much, Izzy, for having me. And also, dun sa event kahapon, parang mga tatlo yung nag-approach sa akin asking me kung ano yung perfume ko. So, ang perfect kasi first time ko mag-mix ng perfume. Yung ginamit ko is from Grand Hand, which is a Korean brand, na nung una ayoko pabilin ko. Sabi ko, pangit ng packaging. Pero so far, yun yung ginagamit ko everyday. Yun yung sinispray ko sa body. Tapos, after nun, magdi-Dior sa vodka ko over my clothes. Tsaka dito sa skin ko rin. Pero yung sa body ko, Grand Hand, okay siya na conversation starter. But for today, I'll be Bebo's assistant. Meron siyang work with Hush Puppies. If you remember the last time I had the shoot with Hush Puppies, And then I bought a bag. she bought a bag from them. And then they were like, oh, you like the brand too. So, natuwa yung Hush Puppies. So, sa mga content creators dyan, magparinig kayo. Be a supporter of the brand. Actually, tama yun kasi yung mga PR, yung mga clients na yan, nag-research talaga sila kung bagay yung brand sa'yo. Mas okay din na ginagamit mo muna yung product and share nyo rin online or tag nyo sila, mag-hidden tag na lang kayo, itago nyo yung mga tags. Tapos, sooner or later, papansin din kayo. So, yan ang Saturday tip ko for you guys. Oh, I'm also wearing my son kitsune. Ay, lubat na ako. Bye guys. Ako naman, ang videographer ni Bebo. Of course. For change. Hindi ako pwede umalis dito na wala akong shoes, ha. Aray ko. May gusto ako shoes. Aray. Ay, andito pala sila. Dito sila. Uy, pengi shoes! Guys, ang ganda ng Christmas tree. Rockwell, keep up tayo. Actually, fan talaga kasi ako ng Christmas. So, pag pupunta tayo sa mga mall, ginajudge ko talaga kung ano itsura ng Christmas decorations nila. So far, maganda ang sa SM North. Yung sa Rockwell, maganda rin, pero classy. Guys, may briefing na nagaganap dito sa kotse. Kasi manonood kami ng Hamilton later. Hamilton, finally! Haven't seen it. I've been trying to make him see it, but he always sleeps. Although it's cool, some of the rap parts, super cool. Some of the Rap part, rap. What's your favorite line? Look around, look around. Ah. Iba. Hindi, yung kay Angelica. Angelica, Skyler, and Peggy. Mali, wala ba si Eliza? And Yung toast to the groove. Meron ako napulot. 100 pesos. Napulot ko sa stairs, no? Oh my SM gosh. North. Sabi ko sa kanya, nabayad kami ng parking. Sabi ko, oh my gosh, Love, may nahulog na 100. Isipin nyo, 50 pesos yung bayad ko sa parking. Tapos ang bumalik sa akin, 100. Kung Pay it meron man- forward. Grabe yung blessings. So kung meron man po social experiment na naglaglag nun, ito po yung vlog. Wait, tinanong ko yung mga nasa paligid ko. Is this yours? Is this yours? You didn't try hard enough. Sabi ko, okay, finders keepers. Alexander Hamilton! Okay, so we are back in the condo. Don't mind the mess. Tomorrow pa kami mag-aayos talaga dito sa condo. Kasi konti pala yung mga na-unpack namin at kailangan pa na ipalaundry yung mga sinuot namin nung nag-Korea kami. But we are heading to Hamilton. We're gonna watch Hamilton tonight. And kung naalala nyo tong suit na to, ito yung pinagawa ko sa Thailand. Yeah, nasuot ko na siya once for a shoot. But ngayon ko pala siya masusuot to an event. So, nagsuot na lang ako ng blue na polo sa loob. And then we are going to wear our new shoes from Gucci. Also, we're gonna go with our friends Jeric and Duff. So, malamang bawal ang camera doon. So, I guess I'll just see you guys tomorrow. Good morning guys and happy Monday. Today, I'm gonna try to go to the gym. Kahit alam ko lahat ng mga kasama ko sa gym ay nasa bakasyon, mag-Halloween sa Japan or kung saan man. So, sabi ko, pupunta pa ba ako sa gym? Kasi feeling ko wala rin si coach. I'm gonna try to work out kasi sa Korea, hindi talaga ako nag-workout. I think nag-workout lang ako once. And mukhang maraming nag-ready para sa opulence ball tomorrow. Kasi nagda-diet. Nakita ko yung mga stories nila nag-gym, nagda-diet. And nag-fitting ako kahapon with my stylist. See-through! Ang papasuot niya, tapos sabi ko, parang laki ng tiyan ko. Parang puro bibimbap ang laman. So, tatry natin mag-gym ngayon. As if naman mawawala tong tiyan ko bukas. Yun lang, at least I'll feel good about myself na nakapag-exercise na rin ako finally. So, let's go!
Hi guys! Kakauwi ko lang. So, nagpalit lang akong damit kasi may minute ako. Minute ko yung broker namin kasi di ba meron kami isang condo. 5 floors down lang from this unit na nire-rent lang namin for extra storage. So, kailangan namin mag-renew. So, I had to issue mga post-dated checks. And then, walang tao sa gym. Super walang tao sa gym, walang tao sa kalsada. So, undas season na talaga at bakasyon na. As for me, I'm still here kasi meron tayong event tomorrow. And then, since wala si Bebo ngayon, I will take this time para makanood ako ng mga horror movies. Kasi pagkasama ko yun, hindi ako pwede manood ng mga horror movies. Kasi kahit marinig niya man lang yun, hindi niya kaya, natatakot siya. Kahit mga trailers man lang yan, magagalit yun. So, ito na ang chance ko. Okay, so this is the aftermath after filming my Korea haul. So, please, panoorin nyo para mabawi ang gasto. Guys, sino nyo yung dumating? Wait lang. Ikaw ang aking tanging yaman. Ayan na yung anghel. Kita nyo ba ako? This will be my headpiece. For tomorrow, ako pa naman pag Halloween, gusto ko yung dog show talaga. Like, pangit ko, pero itong opulence ball kasi parang lahat magaganda at pogi. Bawal mo dog showin yung sarili mo. Thank you so much, Aaron. Mang Sat, my stylist, for making this happen. Okay, sige, magliligpit na ako. Okay guys, so nakapag-gym pa ako. But I just did the bare minimum. Nagbuhat-buhat lang ako ng onte kasi sleeveless ang outfit natin. But I have here my eye patches na nabili ko sa Korea. Right now, it's 2:30. Pupunta muna kami sa studio ng 3 p.m. para doon na rin kami magpe-prep. This is the look. Well, tatanggalin pa natin, no? Where are my pants? Hi, Babu! Oh. This is our look for tonight. Thank you so much, Eric Beltran, for my outfit. And, of course, Aaron Mangsat. Thanks, Bonita! Wow! Si Mundragun! Angel nyo, pagod na. Wala pa man. Bakit na? Pagod mo ka ba akong pagod? Mamaya meron akong headpiece. Halloween party muna tayo bago tayo mag-unda. Iba ko na tong camera ko. Siguro I'll just post the photos. Bye, guys! Ay, box. Bye-bye. Okay na pa. Hi guys! We are back here in the condo. Yung lalagyan nito parang ginawang basurahan kanina. We are back here in the condo and ang saya ng party, I must say. At feeling ko maganda yung pwesto namin kasi doon kami sa bar. Doon kami by the bar and the food. So, kain at inom. At bonding sa mga kasama namin. Anyway, oras na para maligo. Ang tigas ng buko. And tanggalin tong damit natin. So, good night and I'll see you maybe tomorrow. I'm not sure kung mag-vlog pa ako. Hi guys! Ano oras na? It's 1:47 p.m. We were supposed to leave Manila in the morning. Kaya lang late na kami nagising. Super napagod kami dun sa pa-Halloween party kagabi. But super saya. I really enjoyed it. And na-realize ko, masaya pala talaga mag-attend ng mga Halloween parties. Kasi knowing me, lumaki talaga ako na hindi talaga ako lalabas pag Halloween. Kasi oras yan para pumunta kami sa sementeryo. May pinupuntahan kami sa Sukat, may pinupuntahan kami sa Marikina, tsaka isa sa Bulacan. Yun ang agenda namin parate. And excited ako umuwi para manood ng Magandang Gabi Bayan, Rated K, yung mga Halloween special na yan. I guess okay din siguro mag-dress up pag meron ka ng team. Kasi ako hindi ako ganun ka-creative when it comes to my costume. So at least meron kaming team. And yung theme naman kahapon ay papugian ng pagandahan. So alam niyo naman, hindi ko branding yun masyado. Gusto ko yung dinodog show yung sarili ko.
Pero I guess once in a while, masaya rin siya. Sabi ko kay Bebo, next year gusto ko talaga tayo, Addams Family. Or yung gagayahin nyo yung mga iconic na mga scenes from mga movies. So ngayon, hatid lang natin si Bebo sa kanyang hometown sa Pampanga. And then, pabalikan ko siya siguro after a week kasi back to work na kami. Actually, hindi ako matutulog sa Pampanga. Uwi na rin ako agad. Pero sa house namin sa QC kasi, yun lang, spend time with the family. At the same time, kailangan ko rin asikasuhin yung talk na gagawin ko sa simba, which will happen next week na ba? Hello from my pimple. Anyway, I'm so happy kasi naayos ko yung mga damit ko and nakapag-set aside din ako ng mga i-donate ko, mga ibibenta ko mga damit kasi parang naubos rin yung mga damit na binenta ko ng Vloggers United. Siyempre, nadagdagan na naman. So, feeling ko yung mga hindi ko talaga nagagamit or I haven't really worn for the past 3 months. Gusto ko talaga silang i-let go na. Yun na ang bago kong rule sa sarili ko kasi I don't have a big space. So, gusto ko, limited din talaga yung clothing ko. So, yun. So, pag nag-uulit ako ng mga damit, huwag yun na lang ako i-judge. At wala naman talaga mali doon, diba? Anyway, gusto ko lang i-share kasi since bakasyon ngayon, medyo active ako sa TikTok. So, lahat ng mga hindi ko na-voice over, lahat ng mga nasa cellphone ko na mga clips, gusto ko na sana i-post ngayong long weekends. Tapos, parang nainis ako kasi parang bumabalik na naman yung mga basher. Basher talaga. Pero kasi, happy na ako sa state ko ngayon na parang pag nakakita ko ng mga hate comment or mga input, sobrang unbothered ko na talaga. Like, before kasi, dinadamdam ko talaga. At hindi ako papayag na maging hater sila. Kasi gusto ko na gusto nila ako. Hindi ako papayag na magkaroon ako ng hater. Pero habang tumatanda ka talaga, you really don't care anymore. Siguro immune na rin ako sa mga hate. Kasi parang happy naman ako sa life ko. Wala man ako sinasaktan. Kung meron man silang input, sa kanila na lang yun. Kasi opinion naman nila yun. At hindi ko naman sila makikita siguro. Or kung nakita ko man sila face to face, hindi naman siguro sila ganun sa akin. Ayun, na-feel ko lang na parang I've really grown, more mature. And which brings us to our next point. Na naiinis ako kasi merong mga nagko-comment na, ewan ko ba, ang daming input. Ito sabi niya, please bring back your old hair para balance yung clean and style ng outfit mo. Antay di mo na tignan po. You look old. Invest on looking young. You can look edgy with your accessories and clothes. I mean, fashion doesn't have any rules but it's really nice to balance it out para magmukha ka pa ring celebrity. Kahit edgy pambahay style na suot mo, you will still look expensive kasi clean yung face mo and hair. Advice lang. I mean, I don't think bash naman siya, pero parang dami nang sinabi. So parang naisip ko lang talaga na ganun talaga. If you put yourself out there, be prepared kasi maraming tao na magkakaroon ng opinion about you. Sabihin nila yung mga hindi nila gusto sa'yo. Parang ako, happy naman ako sa hair ko. Hindi naman to forever. Ngayon lang yung era ko na nakamulit ako. Siguro pag dumating ang January or next year, ang New Year's resolution ko, alam niyo yung new look, yung mga New Year, New Me. Papagupit ako, diba? So parang, bakit niya pa kailangan sabihin yung mga yun? Also, when I posted my travel vlogs, nakikita ko lang minsan pag chinecheck ko yung comment section ko na parang, bakit hindi kayo pumupunta sa Disneyland, sa Ocean Park, nung nag-Hong Kong kami? Parang, yun daw yung mga kailangan puntahan pag nag-Hong Kong. I'm like, required po ba? Pera nyo ba to? Itinerary nyo ba to? Guys, iba-iba naman tayo. And minsan, nililet go ko na lang talaga. Pero may mga days talaga na parang, dami kong time, man. Nainis talaga ako. But again, at the end of the day, you're doing this for the people who follow you and really enjoy watching your content. So, if you're planning on creating content, keep in mind na meron talaga mga gantong comments at hindi talaga maiwasan yan. Part talaga yan ng journey mo if ever you put yourself online. So, yun lang. Na-realize ko na parang, ang dami ko kasing time mag-check ng comments ngayon. So parang, sabi ko, visit to ah. I'm just enjoying my long weekend break. Kahapon, I spent time with my family. Doon ako sa house. Pinagmimitingan din namin yung talk ko na gagawin sa church. Siyempre, ayoko may masabing masama. Dapat bibisitahin rin namin si Kuya sa sementeryo ngayon. Kaya lang naisip namin baka maraming tao dahil on the season pa rin. Ang ginawa ko is naglinis nga ako ng mga damit ko and ngayon naman, yan naman ang inaayos ko ngayon. Gusto niyo ba makita? Ito yung mga luxury bags ko na na-accumulate ko for the past couple of years. I started collecting 2019. Meron bang pwedeng tumulong sa akin kung sinong pwede mag-organize ng mga luxury bags ko para nakikita ko siya ng maayos? Kasi naka-dust bag sila eh. Ayun, gulo-gulo. Okay, time check. It is 7:23 p.m. I'm watching Young Sheldon and I'm eating my KFC. I'm not getting an A. Why wouldn't you want an A? This is the vacation I deserve.
Hi guys! So kakatapos ko lang mag-gym. Pagkagising ko, parang G na G ako mag-gym. Pero pagdating ko sa gym, sobrang bare minimum lang yung ginawa ko. Parang masabi lang. Well, nakapag-cardio naman ako at nakapag-chest tsaka arms. But anyway, right now it's 11:30. I have an appointment at Belo at 12. Malapit lang naman dito. So, alis na rin ako. And then, alam ko kasi bawal malamig na tubig after. So, hindi ko alam kung magko-coffee na ako before or after para makapag-ice latte ako. But, papalaundry din ako. Marami akong errands today. Tapos, dadalhin ko rin yung laptop ko so I can work on my presentation. That's it. I'll see you guys later. Okay guys, so kakatapos ko lang sa Belo. Sorry, hindi na ako nakakuha ng clips kasi pag nandun ako, relax lang talaga ako at nakapikit ako syempre kasi in-extract nila yung mga tigyawat ko at mga blackheads. But I'm getting coffee now here at Cooper's. My favorite cafes here in Manila. Kung hindi ko pa yan nasi-share sa inyo, I always get their oat milk latte, honey oat milk latte. Pero since kakatapos na ng treatments ko, I have to order the hot drink. Kahit sobrang init ngayon. So let's go! I'm loving my alone time ha. Feeling ko main character ako. Anyway, let's go. Hello! Nag-order na naman ako. In my diet food nga ako, parang sabi ko, parang wala ako sa mood kumain ng diet food. Although, yung narinig yung noise ngayon, iniinit ko siya sa microwave ngayon. Pampalubag loob kasi sayang naman yung food. So, ito ang in-order natin for tonight. Oh my gosh. Guys, na-try nyo na ba yung butter fried chicken? Something ng kettle. Siguro kinikrave ko siya at least thrice a year. And then yung masarap din kasi sa kanila yung honey sauce nila tsaka yung gravy nila. Tsaka lagi siyang malaki. Yan siya. Oh, yan naman yung diet food ko. Parang lumalaban din naman. Ah, di ba? Parang sarap-sarap. Oh, ending. Di rin ako nakapag-diet kasi kinain ko yung lunch, dinner, tsaka may isa pa akong dinner dito. Okay, honey muna. Panalo. Good morning guys. Today is a Saturday. Don't mind the mess kasi ito yung mga damit namin na kailangan namin isoli sa mga designer, sa mga stylist namin. So yan ang aasikasuhin ko today. And time check, it is 11:15. Sabi ko kay Bebo, susundin ko siya sa Pampanga ng 11 AM. Pero medyo late na ako nagising. Di ako nakanood ng Young Sheldon kagabi kasi busy ako dito sa aking presentation kasi back to work na next week. So sabi ko baka wala na akong time gawin to. Usually crammer talaga ako. Since high school, college, usually talaga ginagawa ko siya a few hours before or the day before. So, ngayon, na-realize ko na okay rin pala na gagawin mo siya ahead of time. Well, medyo chill pa ako kasi medyo hino-hold ko siya for a couple of days kasi parang alam ko na medyo matagal pa naman. Napa-look back tuloy ako at napa-reminisce. Kasi parang yung intro ko dito, I've always been shy as a kid. So, nakalagay ito, story time. Yun yung mga keywords ko sa talk ko na parang, magkwento ka. Naalala ko nung bata ko, pupunta ako dun sa bahay ng lola ko. As a shy kid nga, di ba pag may lola ka, gusto kang pakainin, painumin ng juice. Isa sobrang mahiyain ko nga na, siguro busog na ako nung time na yun. Parang nagpo-pour siya ng juice sa akin. Hindi ko alam kung paano sasabihin na, Lola, ayoko na po. So, ginawa ko, dahil sobrang shy ko nga, hinila ko na lang yung baso. So, yung juice, tatapon dun sa table. Parang yung lola ko, David, ano ba yan? So, na-realize ko, Diyos ko, sobrang mahihain ko nga talaga nung bata ako. And kaya ko talagang hindi magsalita for the whole day. Ganun talaga ako ka-shy. But naisip ko rin talaga na sobrang swerte ng mga tao na pinanganak na walang hiya. Yung mga bibo sa mga parties. Ako before, pag kaya may mga kiddie party, gagawin ko magsi-CR ako. Ganun ako ka-shy nung bata ko. Kaya siguro ngayon, healing my inner child talaga. Pag may mga kiddie party, sali ako! Pag may mga Christmas party, yes! Gusto ko nga magtayo ng business for the sole reason na gusto kong papasayawin yung mga boss pag Christmas party or yung mga employees. Gusto ko na mga ganun. So, I guess, in a way, na-overcome ko rin pala talaga yung shyness ko nung bata ko. At sobrang wala na akong hiya ngayon. So, yun lang talaga. So, sa mga shy kids dyan, take your time at mag-blossom din kayo. Wow, blossom. And siguro nung bata rin ako, wala rin kaming concept nung pagiging introvert. Baka naman parang introvert na talaga ako nung bata ko. Hate na hate ko talaga yun pag kunyari, alam ko naman sa sarili ko na tahimik ako, tapos biglang sasabihin pa sa'yo nung tao, "Ang tahimik mo." Mga ganun. Inis ako. Okay ka lang? Mga ganun.
Hate na hate ko yun. So, ito nga, na-realize ko, nung nag-vlogger nga ako nun at pumunta ako sa content creation na industry, akala ko, okay lang maging shy kasi nasa laptop ka lang naman, di mo kailangan lumabas, at everything you put out there ay sa online world lang. Yung pala, it's the complete opposite. You have to put yourself out there, kailangan mo makipaghalubilo, kailangan mo makapag-meeting, kailangan mo pumi-R. Dati, hate na hate ko talaga yun. So, sabi ko talaga, paano ko ba ma-survive tong industry na to kung mahihain ako? Sipin mo yung mga ibang content creators, enjoy na enjoy sila makipag-usap. So, parang siguro, less yung iisipin nila. Mag-focus na lang sila sa trabaho nila. Ako, kailangan ko pa isipin na, oh my gosh, ano kayang sabihin ko dito sa PR na to? Saan nag-high school? Ano favorite color mo? Pero ngayon, for the past couple of years naman, siguro mga 10 years ago or 8 years ago, na-develop ko na talaga yun at super enjoy ako makipag-usap sa mga PR. Genuine naman yun talaga na gusto ko talaga silang makilala, gusto ko silang maging friends. So, hindi yun for the sole reason na kailangan ko gawin to para mabuko tong project na to. Yun lang. It's something you have to overcome and go through and develop through the years. So, time lang talaga. Ayun. I guess it also helps na maraming events akong pinupuntahan before. Kasi pag kanyari 1 week or 2 weeks na wala akong events na pupuntahan, parang slowly bumabalik ako sa shell ko. And it's gonna take a while for me to come out of my shell again. So yun lang, yun ang mga gusto ko i-share dito. Let me know kung gusto yung mag-present ako sa inyo. Gawin ko kaya yun, mag-present ako. Diyos ko, may late na ako. Galit na sa akin si Bebo. Bye! Sandwich yung below. 30 ba yun? I'm feeling adventurous today. Wow. Usually kasi I order either an iced Americano pag feeling ko ang taba ko, or iced chai tea latte with 1 shot of espresso tapos oat milk. But diniem ko si Chi Filomeno kasi parang nakita ko may hawak siyang coffee. Sabi ko, Chi, ano yung iniinom mo? Yun daw. Pagka naman siya yung mga bisita nyo, ano na talaga yung ano ko. Hindi ko lang alam yung suka. Panahal ko. Masarap yung, bakit yung na siya, ano na, hindi mabigas, tama lang. Oo, tama-tama. Hi. Welcome back. I'm still in Pampanga. Oh. What do you mean? Welcome back to me. Hi guys! Pumunta po kami sa sementeryo to visit my brother. And now we are here sa Shock Shock, my mother. I feel like this is the perfect day for some laksa. Let's go. Sorbet! Sir, ito ba, sir? Sorbet! Kinakain ba yun? Kinakain ba? Kinakain ba? Bath bomb. Actually, kwek-kwek ka din. May pugo. Oh! Dali. Sorbet. Sarap! 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 Next!
Hi guys! So kakatapos lang po natin mag-gym and I'm so happy to finally be back to my regular routine. Although, last year kasi, I think last November, doon lang kami kumuha ng trainer and na-realize namin, ang laki nung pinayat namin come January. So, ang weird no, baliktad. Kung kailan walang tao sa gym, isa-isa nang nawawala yung mga kasabayan namin sa gym. Doon kami nag-workout. And to think, ang dami pa ng mga Christmas parties. We were also planning our Christmas party for this year. So, ayun, yung sa isang friend group ko ay naset na namin yung date. Pero yung isang friend group namin, yung kahapon, pina-finalize din namin yung mga dates. At also, nagbunutan na rin kami ng mga Secret Santa namin. But anyway, I'm having my coffee right now kasi in about 30 minutes, I have to leave kasi papagupit ako. And no, hindi po ako magi-give in dun sa basher natin na pangit daw yung buhok ko at kailangan na magpagupit. Although, what if constructive criticism naman pala yun? Pero na-enjoy ko talaga yung mullet era ko. Kasi dun sa gym namin, 3 kaming naka-mullet haircut. Yung trainer ko, tsaka si Renz. Pero sabi ko, parang lahat sila nagpagupit na. Ako na lang atay natitira. So, feeling ko, papatanggal ko na ng onte. Or, I'm not sure if papatanggal ko na lahat dito kasi medyo mainit na rin. Although, I'm really happy with my hair kasi pag sinastyle siya, nagugustuhan ko talaga siya at parang feeling ko less effort na ako sa outfits kasi yung buhok na minsan yung nagdadala. Anyway, it's also such a busy week kasi this weekend na po ang 11/11. And alam nyo naman, pag 11/11 for content creator, sobrang busy kasi dahil mga pinopost, which I'm also grateful for kasi bumalik na yung Lazada sa akin. Wow! Kasi for the longest time, I've been with Lazada. Tapos parang, di na ako na-renew. Tapos, parang sabi kasi nila, nag-focus sila sa Laz Beauty, which is sila Ray, sila Ray, yung mga girls talaga, sila Angelique. Kinuha nila ako ulit for 11/11 after a long break na wala akong projects with them. So, medyo napipressure ako na galingan. But also, marami rin ako mga kailangan i-shoot for different brands. But of course, I don't wanna sacrifice the quality of my work. Isasubmit ko sa kanila. And syempre, gusto ko, happy rin ang Gisado fam or yung kung sino man magko-consume ng content ko, hindi lang pwedeng mailabas ko lang yung content ko just for the sake na matapos siya at for the sake na ma-renew ako, di ba? Gusto ko, happy talaga ako sa nilalabas kong content and meron akong separate notebook, nagbe-brainstorm talaga ako ng mga ideas, content. Dapat hindi tayo yan ang goal kasi last 2 months na lang bago matapos ang taon. So, kaya natin to. And also, this weekend, meron nga pala akong talk sa church namin so kailangan ko patapusin yun. Kaya natin yun. Hi guys! So, nagpagupit na po ako. Medyo inalis ko lang naman yung mullet ko. Onti lang naman. Siguro by the end of the year or first week of 2024, papashave ko na yan. Let's see. Anyway, I think I only have mga 15 minutes to spare kasi I have to leave in a while kasi meron ako mga kailangang tapusing errands. Actually, this week, I felt so bad kasi hindi ako nakakapag-vlog masyado kasi sobrang busy. If you're a content creator, I'm sure you guys can relate kasi 11/11 talaga yung pinakamaraming deadlines siguro. Diyan nagtatali yan, 11/11 or mga holiday or Christmas campaigns. Well, ngayon nga pumapasok na yung mga Christmas campaigns eh. So, instead of ma-stress ako, ginawa ko, tinapos ko siya kahapon. So, ngayon, mag-unbox tayo ng mga packages before we leave. Okay, first, it's not a package, pero binili ko to sa Lazada. I got a new case for my phone. Yan, ang ganda kasi meron siyang strap dito. Diba? I also got the white version. And then, meron lang siya ng parang brown leather strap. Tsaka ang class nito, yung parang gold. Okay, ito naman talaga yung purpose kung bakit gusto ko mag-unbox. I got something from Gentle Monster. Grabe. Kung kilala nyo ako, lagi akong bibili sa Gentle Monster, especially when I travel. And I felt so bad kasi hindi ako nakapunta dun sa opening nila dito sa Philippines kasi nasa Korea kami nung time na yun. And they sent me this huge box. Na-unbox ko na siya actually. So, meron siyang kasamang uniform. Yung mga pina-follow kong content creator sa Korea, pinost na nila yung ganito nila. So, meron siyang papatch dyan. Akala ko nga ano to yung Harry Potter collab. Gentle High School 2024. Ay. It also comes with this backpack. O, di ba? Parang back to school talaga. And
this box, kung nasan lahat ang mga optical eyewear natin. Yung mga pouches niya nandun na kasi in-unbox ko na siya sa aking IG. But ito yung mga 2024 optical collection nila. Oh, this reminds me so much of my first ever Gentle Monster pair. Okay, next package natin is from Staffco. I'm such a huge fan of their clothes, especially the quality and yung packaging nila. I really love it. Meron silang pinadalang 1, 2, 3, 4, 5, 6 shirts. Thank you so much. Lagi ko sinusuot yung mga shirts nila, especially pag may mga errands ako. And pag ayoko na mag-isip ng susuotin, yun yung lagi ko sinusuot. And then next natin is from Royal Crown. I'm doing a campaign with them. Isipin nyo, siya yung elevated and more premium version ng RC Cola. Siguro, this week, nakailang bote na ako nito. So, thank you so much for the restock. Meron din silang no sugar option. Gustong-gusto ko yung lasa niya kasi very creamy. May caramel siyang notes. This one naman, I got a package from Lady. Meron silang bagong song, A Beautiful Blur. Alam niyo naman, yan ang concert na napunta namin ni Bebo. That was our first concert. As a couple, ang cute nitong keychain, no? I still have yet to figure it out. Pero parang, CCTV ba to? And then meron siyang kasamang remote. Aaralin ko, feeling ko dito magpiplay yung music or ewan ko, camera ba to? And then our next one is from The Totes ko. This is from Adi, my friend from Siargao. Kung nakikita niyo yung intro ng vlog ko, yung parang may text na gumaganon. Siya ang gumawa nun. Nung na-stranded ako sa Siargao ng 3 months. Siyempre, dami ko na-meet doon. Tapos nakita ko na nag-graphic design siya. And yun, nakipag-meet ako sa kanya and ginawa niya yung intro text nung vlog ko. So, I guess this is a phone holder. Baka kasya rin ng mga inumin nyo. Or you can put your keys here. And then, ayan. Actually, kaya ko pala siya na-meet kasi nag-order ako sa kanya ng mga stickers. So, thank you so much for adding stickers. Para sign ko na to para bumalik ng Siargao. And lastly, we have a package here from Head & Shoulders. I'm doing a campaign also with them. So, exciting yan. So, 15 minutes na ba yun? Sorry, kailangan ko na talaga umalis. See you later. Hi guys! Wala, may pimple ako. Anyway, meron tayong event today. Actually, it's a talk for our church. And hindi rin ako makapag-vlog masyado this week kasi 11-11. And so alam niyo na, pag 11-11, sobrang busy talaga. At the same time, I really want to focus dito sa talk ko kasi syempre gusto ko engaging and maganda ang presentation natin for tonight, di ba? Punta rin yung family ko. Ayoko pa naman pag pumupunta yung family ko or yung parents ko pag manonood sila ng mga, pag meron ako mga work, events, at nandyan sila, parang nahihiya ako. But, event nila to, event ni mommy to eh. So, wala tayong choice. But, parang ready naman ako. Yeah, I'm just having my coffee kasi 6 PM yung event, pero yung call time natin is at 2 kasi meron pa tayong mga tech rehearsals. I'm not sure if I'll be able to vlog, but Bebo will be with me naman. So, siya ang assistant natin for the day. Let's go! Sobrang kaba, hindi na record. Dami. Kaya nga nagpaparesta. Meron ako makeup artist. Thank you, love. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. David Wiese. Robby! Good evening. How's the food?